Natapos tayo kung saan inihayag ng host sa mga manunood na dahil sa pagnanakaw ni Morong Zinzin sa kill ng bida ay naging nangunguna na ito sa trial na may 89 na rating. At sa pagpapatuloy natin ay napakamot sa ulo ang bida at sinabi kay Morong Zinzin na naisip daw niya na mali siya sa pagkuha ng kill nito sa Lion Beast pero hindi naman daw kailangan na sumunod ito sa kanya palagi paralan makaganti. Sa sinabi ng bida ay nanahimak na lang ang babae at tinitignan lang ang bida na parang naiinis. Nagsalita naman ang host na kung si Morong Zinzin daw ba ay mapapanatili nito ang kanyang kalamangan hanggang sa huli or ang ating bida daw ay makakahabol dito at magawang manguna hanggang sa huli. Aantayin daw nila ang kapana-panabik na mga pangyayari sa kanilang trial. Habang nakikita si Morong Zinzin ay kanya-kanyang komento ang mga manunood tungkol sa kung gaano ito kalakas at kaganda. Samantala kinagulat ng host ang sinabi ng bida na habang nakangiti na ngayon daw ay gagamitin na niya ang kanyang buong lakas kaya mag-ingat ito sa kanya. Kaya agad na nagsaad ang host sa mga manunood na si Xiaoxinyo na ating bida ay hindi po buong lakas ang kanyang ginagamit sa naunang trial nito. Makalipas ang kalahating oras ay makikita natin na hinahabol ng bida ang isang Lion Beast na mabilis na tumatakbo upang iligtas ang kanyang sarili. At sa likod nito ay si Morong Zinzin na nakasakay sa beast nito at nagsaad ang host na si Morong Zinzin at ang bida ay nalampasan na ng mga ito ang record na dami ng napatay na beast sa trial. Maya-maya pa ay may nahabol si Black Fang at di na niya ito pinalampas pa at agad na niya itong sinakmal para di na ito makatakas pa. At si Morong Zinzin naman ay nasa likuran pa din at pilit na sumusunod sa bida. Hanggang sa nakakita ito ng beast na lumilipad kaya naman napasabi ito na sa kanyang isip na ngayon daw ay di na siya maniniwala na kaya ng bida na manako sa kanya ang isang lumilipad na beast. Ngunit sa kanyang pagkabigla ay biglang may tumama sa lumilipad na beast na isang pulang aura na nagpapahiwatig na isa ito sa mga kakayahan ni Black Fang. Kaya wala nang nasabi pa si Morong Zinzin at natahimik na lang ito. Maya-maya pa ay sumigaw ito sa bida na ito daw ay isang magnanakaw kaya naman napalingon ang bida sa kanya. At may sarkastikong sinabi ng bida dito na kalahating minuto na lang daw ang natitira kaya hindi daw ito mananalo sa kanya. Nainas naman si Morong Zinzin dito at tinawag ulit itong magnanakaw. At nagsaad na ang host na ito daw ay hindi aksident lang kaya ang bida na daw ang nangunguna sa kanilang trial. Kasunod nun ay pinutakte siya ng mga manunood na sinasabi ng mga ito na magnanakaw ang bida, napasabi na lang ito na may gulat na expression na kung ang alam lang daw ba sabihin ng mga ito ay magnanakaw. Samantala hindi na mamalaya ng dalawa na may isang beast na nakatago sa likuran ng mga bato na matalim na nakatitig sa kanila at nag-aantay ng pagkakataon para palihim na umatake sa dalawa. Habang busy ang dalawa sa kanilang pag-uusap ay dahan-dahan nang humahakbang ang beast para umatake habang di pa nakatingin ang dalawa sa kanya. At nang makuha nito ang tamang oras na pag-atake ay agad na itong sumugod sa bida na pinapatalsik nito ang mga bato sa nadadaanan nito. At ang bida naman ay dinaman nagulat dito at tinitignan lang ang papalapit na beast mula sa kanyang likuran. At ang pinaka-nagulat ay ang host dahil din ito alam kung ano ang nangyayari na kung bakit ang isang perfect rank 3 na beast ay naririto sa kanilang ginaganap na trial. Samantala ang bida naman ay agad na sumakay kay Black Fang para hapon ang kalaban na papalapit. At habang papalapit ito ay di nababahala dito ang bida dahil may kumpiyansa pa din ito na magagawa niya itong talunin. Hanggang sa nagulat ito dahil sa kakaiba ang ginawang pag-atake nito sa kanya kaya nakaramdam ito ng konting takot. Kasunod nun ay agad na itong tumilapon sa kanilang banggaan at para bang tinamaan ito ng isang malakas na shockwave na nagpotol-upan dito at pati na din kay Black Fang. Sa pagkakita nito sa bida na tumilapon ay may pag-alala naman nitong tinawag ang bida. At agad nitong tinignan ang nakasabit na bida kung ayos lang ba ito at kahit na si Black Fang ay cute na nakakapit sa hita ng ating bida. At habang inaatake ng beast ni Morong Zinzin ang beast na kalaban ay inaabot naman nito ang kanyang kamay sa bida at hinihingi ang kamay nito para tulungan na makaakyat agad sa taas, subalit di ito nakikita dahil abala ito sa pagtingin kay Black Fang na nahihirapang kumapit. At nakita pa nito ang kupal na si Wang Yan kaya napaisip ito kung siya na naman ulit ang may kagagawan nito.
Maya-maya pa ay dinakayanan ng sanga ang bigat ng bida kasama si Black Fang kaya bumigay na ito na agad naman kinatakot ng bida. At si Merong Zinzin naman ay napasigaw ito sa pangalan ng bida na may pag-aalala sa kanyang muka habang inaabot pa din ang kamay nito at natutulala. Lumipat tayo sa broadcast station kung saan nandito pa din ang principal at ang vice principal pati na ang guro na agad nang napatayo dahil sa nakitang nangyayaring pagkahulog ng bida mula sa bangin. Nagsaad ang guro sa principal na gusto nitong umalis at magpunta doon sa ginaganapan ng trial para iligtas ang kanyang mag-aaral. Pinakakalma naman siya ng principal dahil ang bida at si Morong Zinzin ay kanya ding mga mag-aaral kaya naman bilang principal ay di niya daw hahayaan na may mangyari dito na masama. At habang naglalakad papaalis ay nagsalita pa ang guro gusto daw nito na magsigo ang mga security ng emergency rescue procedure ngayon din daw. Samantala ang vice principal ay di ito umimik at tinitignan lang ang pag-alis ng dalawa. Maya-maya pa ay pinakita na nito ang kanyang madilim na ngiti at nagsaad sa isip nito na isa lang daw itong maliit na taktika na galing sa kanya kaya magpunta na ito sa impyerno. At sa kagubatan ng bottom of Financial Cliff, kung saan naririto ang bida na kakagising lang dahil sa pagkawala ng malay dito sa pagkahulog sa bangin ay nagsaad kung buhay pa din ba daw siya. At agad na itong bumangon at umupo habang napapahawak pa din sa masakit niyang ulo at naaalala niya ang pagmamuka ng kupol na si Wang Yan, napasabi na lang ito na kagagawan na naman daw pala ito ng bastardo na yun kaya naman sa pagkakataon na ito ay di na niya ito palalampasan pa. Maya-maya pa ay bigla niya naaalala si Black Fang kaya agad na itong lumingon sa kanyang likuran at nakita nito si Black Fang na naghihina at halatang nahihirapan dahil sa malakas na pagbagsak nito. Nilapitan agad ito ng bida at kitang-kita sa mata nito ang sobrang pag-aalala sa nangyari kay Black Fang, at nasabi pa nito na para lang daw mailigtas siya nito ay ginamit nito ang katawan niya para gawin pangharang sa kanilang pagbaksak kaya siya ngayon ay nakaligtas ng hindi masyado nasaktan dahil sa ginawa nito. Kaya agad nang lilabas ng bida ang kanyang nutritional supplement para ipainom kay Black Fang nang maging maayos na ito kahit na papaano. Kaya agad na niya itong pinainom sa nanghihinang si Black Fang at sinabi ng bida na pagkatapos niya itong inumin ay ang sakit na nararamdaman nito ay maalis na. Paglipas ng ilang minuto ay naramdaman na ng bida ang ulan kaya nababahala ito kung saan sila pwede sumilong pang samantala. Kaya agad nang pinabalik muna ng bida si Black Fang sa summoning space nito at maghahanap daw muna siya ng lugar na masisilungan nila. At sa paglalakat nito sa loob ng kagubatan ay nakakita ito ng isang malaking kuweba kaya nagulat ito at di makapaniwala na may malaking kuweba sa lugar na ito. At nang makasilong na ito ay may pag-aalala niyang sinabi na di niya alam kung gaano katagal bago matapos ang pag-ulan. At habang sinasabi ito ay di nito napapansin ang isang nagliliyab na dalawang mata sa kanyang likuran na nakatitig sa kanya ng masama. Naiisip pa niya na nag-aalala na daw sa ngayon ang kanyang kapatid sa mga oras na ito. At naalala pa niya si Morong Zinzin at din ito lubos na maisip kung ano ang ginagawa nito nang subukan siya nitong tulungan. Maya-maya pa ay may naglalakad sa kanyang likuran na biglang nakatapat ng maliit na sangasalupa. Na nangyaring nagpa-alerto sa ating bida at kaagad na lumingon sa kanyang likuran at nagtatanong kung may tao daw ba dito. At bago pa man siya makareact ay biglang sinakmal ng nilalang ang kanyang leeg na siya naman niyang sobrang kinagulat dahil di niya inaasahan na may ibang nilalang pala na nakatira dito. May pagalit itong sinaad na kung makikita ng tao ang kanyang muka ay papatayin niya ito. Kaya walang nagawa ang bida kung napapikit na lang sa takot na baka patayin siya ng nilalang na ito. Pero kalaunan ay di siya nagpatakot dito at pinilit niyang tignan sa nilalang na ito para analisahin at para malaman din niya kung ano ang sumakal sa kanya. Maya-maya pa ay tuluyan nang nakita ng bida ang impormasyon nito sa kanyang system at ang pangalan nito ay Ninetail na may rank na Beast King rank 1, may bloodline nito na Ninetail Mythical Bloodline, at ang unang talent nito ay Disaster Eyed, pagkatapos itong paganahin ay hindi na iyo mababato ng mga skill ng kalaban. Ang ikalawang talent naman nito ay Ninetail's Flame, at kaya nitong sunugin ang kaluluwa ng kung sino mang ang kanyang makakalaban. At ang katangian nito ay Physical, at Apoy, pero 0 naman ang loyalty nito pero may hidden evolution route ito na Ten-tailed Fox at Ten-tailed Dragon Fox.
Nang makita niya ang mga impormasyon na ito ay labis itong nagulat dahil kala niya ay isa itong tao at di niya inaakala na isa itong beast at may katangian na nine-tailed. Narinig naman nito ang pagbanggit ng bida sa pangalan nito kaya nagugulat ito habang sinasakal ang bida dahil di niya daw alam kung paano siya nakilala ng bida. Pero sa isip naman bida ay kahit kilala po doon niya ito ay di pa din niya ito matatalo dahil wala siyang kalaban-laban sa isang Beast King, samantala ito naman ay hirap na sa pagkasakal ng Beast King sa kanya at napapaubo na ito. Dahil sa unti-unti na itong nauubusan ng hangin sa katawan pero kahit na ganon pa man ay di pa din ito pinapalaya ng Beast King, bagkus ay nagsaad pa ito na hindi niya hahayaan na makatakas ang bida ng buhay. Samantala ang bida na hirap na ay pinipilit niya pa din magsalita at pinapatigil ang Beast King, at saad pa niya na ang Beast King daw ay may pinsala ito na mula sa purebred dragon at mamamatay daw ito sa loob ng kalahating oras pag ito ay di naagapan agad. Nagulat naman ito sa sinaad ng bida dahil hindi daw nito alam kung paano daw nito nalaman ang tungkol doon. Di naman ito nakapagpatuloy pa sa pagsisalita dahil sa umubo ito bigla at nakaramdam ng bahagyang sakit sa loob nito. Kaya nakita itong pagkakataon ng bida para may magawa siyang paraan. Kaya naman habang hawak pa din ng Beast King ang leeg niya ay may matalim na titig ito habang tinataas ang kamay nito na may simbolo ng isang dragon na nagliliwanag ng husto. Na nagawang masilaw ang Beast King kaya napilitan itong pumikit at mabatiwan ang bida para matakpan lang ang mga mata nito. At nang dahil doon ay nagawang makaalis ng bida sa pagkakahawak ng Beast King sa leeg nito at agad na itong umatras ng bahagya at gumawa ng distansya sa pagitan nila ng Beast King. Habang hawak pa din ito ang kanyang leeg habang tinitignan ng Beast King na umuubo ng dugo, ay sinabihan niya ito na dahil sa alam nito na isa itong nine-tailed Beast King ay bakit naman hindi niya malalaman na may pinsala ito dahil ito daw ay isa lamang maliit na pangyayari. Kasunod nun ay lumabas ang stat nito na may severely injured, at mamatay ito sa loob kalahating oras. At ang pathological analysis nito na nagsasaad na nagka-injury ito dahil sa kagagawan ng isang purebred dragon, na may lakas ng entered body heart vein damage, na ang dugo nito ay pabaliktad ang pag-ikot nito sa katawan ng nine-tailed Beast King. Kaya naman patuloy lang ito sa pag-ubo at paglabas ng dugo mula sa katawan nito. Naisip naman ng bida na sa buong pag-aakala niya ay ang purebred dragon race ay matagal nang nawala noon unang panahon kaya naman kailangan niyang mapakalma ang Beast King. Kasunod nun ay buong tapang sinabi ng bida na kaya niya itong iligtas sa kamatayan nito. Tiningnan naman siya nito nang may panunuya sa kanyang mga mata habang pinupunasan ang dugo sa kanyang bibig dahil sa di ito naniniwala na kaya siya nitong pagalingin sa kadahilan ng isa lamang itong one-star beast tamer. At nagtanong pa ito kung kaya ba talaga siyang gamutin ng bida, at may buong tapang pa nito sinabi ang beast na nakalason sa kanya at ito ay isang purebred dragon. At kahit pa na ang isang pinakamalakas na tamer doctor at kasama na ang bida doon ay mahihirapan ito na gamutin siya. May kumpiyansa naman nagsaad ang bida na ang paggamot dito ay hindi mahirap para sa kanya at kaya niya itong masagip ang buhay nito. Pero kailangan muna nitong mag-sign ng blood contract sa kanya. Dagdag pa ng bida sa isip nito na kaya talaga niya ito sagipin pero ayaw niyang mamatay pagkatapos niya itong sagipin, dahil alam niya na pag ginamot niya ito nang hindi nag-sign ng blood contract ay may posibilidad na tuluyan na siya nitong patayin dahil sa nakita niya ito dito sa kagubatan. Sobrang nagalit naman dito ang Beast King dahil sa gusto daw ng bida na maging beast niya ito siya na isang great emperor kaya naman minura-mura niya ito. At kahit pa na natatakot sa lakas ng Beast King ay matikas pa din niyang sinabi niya ito daw ang gusto niya na maging beast niya ito. Dahil dito ay di na napigilan ng Beast King ang sarili nito at tuluyan ng sinugod ang bida habang sinigaw ang kamatayan nito sa mga kamay niya, may mga nanglilisik na mata at umaapaw na kapangyarihan habang papalapit sa bida ng walang pag-aalinlangan. Nang makalapit ito ay sinakal nito ang bida subalit hindi pa din ito nagpatinag kahit pa na nahihirapan ay pilit pa din nitong sinabi sa beast na ang pagpatay nito sa kanya ay madali lang, subalit pag namatay daw ang bida ay di ito makakasurvive at mamatay din daw ito. Nang dahil doon ay nangingit-ngit sa galit ang Beast King dahil di niya alam kung ano ang gagawin niya naiisip din niya kung talaga bang kailangan niya sumuko sa isang tao lamang para lang makaligtas siya.
At habang siya ay nag-iisip ng malalim ay bigla itong natigilan dahil sa umatake na naman ang sakit nito na at siya ay nanghina bigla. At napahawak sa bibig nito habang umuubo ng dugo kaya naman agad na pinaalalahan ito ng bida na ang dragon power sa loob nito ay unti-unti nang sinasakop ang hardcore nito kaya pag di ito nag-sign ng blood contract ay natatakot siya na baka huli na ang lahat para dito. Dahil sa sinabi ng bida ay inis na inis itong napasabi sa kanyang isip na hindi pa siya dapat na mamatay dahil sa may mission siyang dapat na matapos para sa kanyang kapatid. Kaya daang-dahan na niyang binibitawan ang leeg ng bida na para bang papayag na ito sa kondisyon nito para siya ay mailigtas lang. Pagkatapos ay naiinis pa din itong sinabi na magsasign na ito sa blood pact kasama ang bida para maging beast nito, kaya naman sinabihan siya ng bida na lumapit ito ng konti sa kanya. At dahan-dahan na nilalapit nito ang kanyang hintuturo para ito ay kagatin. Pagkatapos niya itong kagatin ay dahan-dahan naman niya itong nilalapit sa Beast King para gumawa na ng blood contract dito. Nang malagay na niya ang kanyang hintuturo sa noo ng beast ay umilo ito ng hugis ng isang bituin, at habang nagaganap ito ay sinabi ng bida na mula daw sa araw na ito siya na isang Nine-Tailed Beast King ay susunod na sa kanya dahil siya ay kanya ng beast. Nang matapos na ang seremonya ng pag-iisa nila bilang isang beast servant at beast master ay nagsaad ito na ang pangalan daw pala nito ay Xiao Xingyo. At ngayon daw ba ay magagamot na siya nito. Naagad naman sinang-ayunan ng bida dahil sa ito ay kanya ng beast kaya nasa kamay na daw ng bida ang kaligtasan nito. Sumigaw naman ang beast na kung ganun ay bakit nito tinatanggal ang damit nito. Sinagot naman nito ang katanungan nito na kaya siya naghubad ay para ito ay gamutin at habang sinasabi niya yon ay naglabas siya ng kutsilyo sa di pa malamang dahilan. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay maaari po bang makahingi ng like, comment and pa-subscribe na din ng ating channel para lagi kang updated sa mga kasunod nating kwento. Maraming salamat po.